Mga kapuso, nakataas po ang yellow rainfall warning sa ilang bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado ang Bataan, Zambales at ilang panig ng Cavite at Batangas. Posible ang pagbaha sa mga nasabing lugar sa gitna ng malalakas na ulan. Tatagal ang yellow rainfall warning hanggang 12:45 ngayong tanghali. Asahan din po ang paminsan-minsang heavy rain sa Rizal, Quezon Province at Nueva Ecija. Ganyan din po ang dapat paghandaan ng mga taga Muntinlupa, Las Piñas, Parañaque at Pasay, kasamang ilang bahagi ng Pampanga, Batangas, Laguna, Cavite, Tarlac at Bulacan. Sabi ng Pag-asa, kumpara nitong mga nakalipas na araw, hindi nakalakasan ang hanging habagat na nagpapaulan dito sa Luzon at ilang panig ng Western Visayas. Yan ay kahit na bahagyang nahahatak ang habagat ng bagyong may international name na Nangka na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Tropical storm na ang lakas nito at hindi papasok sa PAR. Mas makakaasa sa maayos at maaraw na panahon ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, pero may mga tsansa pa rin po ng mga local thunderstorm. Mainit na balita, suspendido ang face-to-face classes sa Pasig mamayang hapon. Ayon sa Pasig City Public Information Office, otomatikong suspendido ang in-person classes mula preschool hanggang senior high school kapag nakataas ang yellow heavy rainfall warning. Para po yan sa pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod, kabilang ang Early Childhood Development Centers at Alternative Learning System. May parehong anunsyo rin ang Quezon City para naman sa mga pampublikong paaralan lamang. Inaasahang magpapatupad ang mga paaralan sa Pasig at Quezon City ng alternative delivery mode. Inirereklamo ng ilang motorista ang mga nagkalubak-lubak na daan matapos ang pag-ulan nitong mga nakarang araw. Asal siya, laging lubak-lubak na nakakainis. Dumaan dito lagi. Direction ko talaga. Sa Valenzuela, mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa MacArthur Highway dahil sa mga lubak. Sa Marulas, kabi-kabila rin ang mga lubak kung saan naiipon ang tubig. Nagdudulot ng traffic sa ilang lugar kung saan marami ang lubak. Bilang tugon sa mga reklamo ng mga motorista, ininspeksyon ng Department of Public Works and Highways ang mga lubak sa kalsada sa Valenzuela. Pinangunahan niya ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Valenzuela Mayor Wes Gatchalian. Sinimulan na ng DPWH ang pagtapal sa mga lubak sa kalsada. Kawawa yung mga, lalo na yung mga motorsiklo, maraming sumisemprang dito. So, pinondohan natin ngayong 2026. And dapat nag-umpisa na tayo, kaya lang, walang tigil yung ulan. Magmomobilize na tayo, magsisimula na tayo. And nagbigay ng timeline sa akin yung mga district engineer. Sabi nga, 8 to 10 months. Hopefully, in 6 months, matatapos na natin to. So, pero ang importante, makontrol lang natin yung baha. Hindi mabilis masisira yung mga kalye. Natagpuan ng isa sa 4 na kabataang nawala matapos maligo sa ilog sa San Jose del Monte, Bulacan itong Lunes. Kinilala siyang si John Norbert Nipay, 17 anyos at taga-barangay Santo Cristo. Nakita ang katawan niya alas 5:30 ng hapon kahapon sa mababaw na bahagi ng ilog na sakop ng Barangay Parada sa bayan ng Santa Maria. Positibo siyang kinilala ng kanyang pamilya dahil sa suot niyang bracelet. Sinusubukan pa silang hingan ng pahayag. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang paghahanap sa 13 anyos na biktimang si Ron Jean Alciso na taga-barangay Gaya-Gaya sa San Jose del Monte at 2 pang taga-Caloocan na sina Mark Ivan Herona at Raizen Carl de los Reyes. Kasunod ng mga naranasang masamang panahon, lubog pa rin sa baha ang ilang residential area sa Pangasinan. Sa barangay poblasyon sa Lingayen, patuloy ang pagbabantay ng mga residente sa antas ng tubig, lalo na ang mga nakatira sa tabing ilog. Sa huling datos ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 100 barangay sa 14 na bayan at syudad ang apektado ng baha. Binabantayan din ang Marusay River sa Calasiao na nananatiling nasa spilling level. Nasa critical level naman ang Sinukalan River sa Santa Barbara at ang Pantal River sa Dagupan. Pinoproblema ng ilang evacuee sa mga sakit na nakukuha sa baha. Kabilang sa mga yan ang alipunga. Mahigpiting minomonitor ng Health Authority sa probinsya ang kaso ng leptospirosis ngayong tag-ulan.
May isolation rooms na rin na itinayo sa ilang paaralan. Batay sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau, 6% ang ibinaba ng leptospirosis cases mula January 4 hanggang July 18 ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. 3 South Korean divers ang nasagip matapos tangayin ng alon mula sa Puerto Galera Oriental, Mindoro. Ayon sa Philippine Coast Guard, nag-dive ang mga biktima sa Canyon Reef sa barangay Sinandigan nitong Martes. Inasahan na aahon sila matapos ang 1 oras, ngunit hindi iyon nangyari. Naging pahirapan ang paghahanap ng operator ng kanilang speedboat dahil sa kondisyon ng dagat. Agad ipinagbigay alam sa Coast Guard ang insidente at natagpuan ng 3 sa baybaying sakop ng barangay San Agustin sa Isla Verde, Batangas. Ligtas at nasa maayos naman silang kondisyon. Iniimbestigahan pa ng Coast Guard kung nasunod ang maritime safety requirements. Hulikam sa Muntinlupa, nagpambuno ang isang pulis at ang na-corner niyang hold-upper umano sa isang footbridge sa barangay Sukat. Sugatan ng suspect matapos aksidenteng mabaril. Balitang hatid ni Bam Alegre. Kitang nakikipambuno ang isang lalaki sa naka-uniformeng pulis sa isang footbridge sa Muntinlupa. Biglang bumunot ang baril ang lalaki at tinutukan ng pulis. Nasalag at pilit inagaw ng pulis ang baril mula sa lalaki at aksidente siyang nabaril. May dumating na isang lalaki na tila tumulong. Ayon sa Southern Police District, pulis mula Muntinlupa ang nasa video na si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco. Nangyari raw ang viral video nitong Martes sa East Service Road, Barangay Sukat. Rumesponde si Francisco at 2 pang pulis sa isang 911 hotline report kaugnay ng hold-up. Base po sa salaysay ng biktima, nung magbabaan lahat ng sakay ng jeep sa tapat po ng isang gasolinahan sa East Service Road, Barangay Sukat, Muntinlupa City, ay biglang sumakay sa jeep ang suspect at agad nagdeklara ng hold-up habang nakatutok po sa biktima yung baril. Nakuha po sa victim yung kanyang cellphone at wallet. Sa footbridge na ito, tumakbo ang suspect matapos ang kanyang pang-hold up. Kaya dito siya hinabol at kinompronta ng mga pulis. Hindi nagtamo ng anumang sugat o pinsala ang mga responding pulis. Mabutit maagap din po at malakas ang loob ng ating pulis na rumesponde. So, bali 3 po yung pulis natin nandun. Nauna lang po yung si Francisco Lloyd, si PSSG Francisco Lloyd. Ang suspect binabantayan ng pulisya sa ospital habang nagpapagaling. Wala pa siyang pahayag sa ngayon. Sasampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo kabilang ang robbery, direct assault sa mga pulis at illegal possession ng isang caliber 45 handgun. Batay po sa report, nagtamo ng tama ng bala sa leeg ang suspect at agad siyang dinala sa ospital ng Muntinlupa. Siya po ay kasalukuyang nasa ilalim ng medical treatment at inoobserbahan po ang kanyang kalagayan. Ang 3 responding police ipinatawag na ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at ng mga opisyal ng Philippine National Police para kilalanin ang kanilang katapangan. Naibalik naman sa biktima ng pang-hold up ang kanyang cellphone, bag at wallet. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News.